Hello everyone and welcome back to my channel Edmond Vindaros, and for today's quick tutorial and I'm going to show you guys on how to resolve if the media streaming service is not working properly on your Windows 11 or Windows 10 computer. So if you're attending to stream some sort of content on your computer and it's not functional, and then I'll show you how to do that. And without further ado, and let's go ahead. So all you have to do is to open up on a search menu. And then dito yung kailangan mo lang itap yung File Explorer. Then click mo lang dito yung open. So ang next step dito lang sa left side menu, and then kailangan mo lang iselect dito yung This PC. Ito siya. So click mo lang yung This PC. And then dito sa devices and drives, yung pinakauna lang, ito yung ating C drive. So dito kailangan mo lang mag-double click. And then next step ay kailangan mo lang iselect dito yung user. So dito siya. So dito kailangan mo ulit mag-double click. And then next step ay kailangan mo lang iselect dito yung user account name mo. Okay, ito siya. So yun, nakarinig na po siya. So dito kailangan mo lang mag-double click ulit. Alright. So ang next step, so after dito, and then next ay kailangan lang natin i-locate yung app data. So, dapat nandito siya. Kapag wala yung update na naka-hide, so ang gagawin natin, dito lang sa taas, select mo yung tatlong dot, and then select mo lang dito yung option, and then pop up itong kanyang folder options. So, dito lang sa taas, kailangan mo lang select dito yung view, and then dito sa kanyang advanced settings, kailangan mo lang select dito yung show hidden files, and then click mo lang dito yung apply, and click mo dito yung okay, and then ito na siya mga kaibigan. So, nag-appear na yung update na. So, dito kailangan mo ulit mag-double click. And then next step ay, kailangan mo lang iselect dito yung local, yung pinakauna. So, double click ulit. And then next step ay, kailangan mo lang iselect dito yung Microsoft. So, scroll down lang tayo. Ito siya. So, dito sa Microsoft, double click ulit. And then next, dito lang sa Microsoft. And then, kailangan lang natin i-locate yung media player. And then, select lang natin dito yung media player. Scroll down tayo, ito siya. So dito sa media player, kailangan mo lang mag-right click, and then dito ay kailangan lang natin dito i-rename. And then rename lang natin yan. Right? So yung media player, and then space, dagdagan natin ng old. And so i-rename mo lang siya ng media player, and then yung old. Okay, and then press mo yung enter. And so na-rename na siya. So, ang next solution na pwede natin gawin, so plus lang natin ito. Dito lang sa search menu, and then type mo lang dito yung services, and then click mo lang dito yung open. So, dito sa services local, ang next step ay, kailangan lang natin i-locate yung UPnP device. So, scroll lang tayo, scroll down, and then ito na siya mga kaibigan. Alright? So, makikita nyo dito yung UPnP device host. So, dito kailangan mo na mag-double click. And then pop up itong kanyang properties. So ang next step, dito lang sa startup type. So click mo lang tong arrow na yan. And then select mo lang from automatic. And then next step ay, kailangan mo lang i-click dito yung apply, and then click lang tong okay. Alright, so okay na siya. So ang next step ay, kailangan ulit natin i-locate yung Windows Media Player. Okay, so scroll down lang ulit tayo, and then hanapin natin din dito yung Windows Media Player. Okay, so ito siya. So Windows Media Player Network Sharing Service. So dito kailangan mo lang mag-double click, and then dito sa kanyang properties, and then dito lang sa startup type, dapat naka-automatic default. So click mo lang yung automatic, and then click mo lang dito yung apply, and click mo lang dito okay. And then next step, so close lang ulit natin dito. So dito lang sa search menu, and then kailangan mo lang i-type dito yung turn Windows features on or off. Okay, so click mo lang dito yung open. Okay, so dito sa Windows features, ang next step ay kailangan mo lang select dito yung Windows Media Player. Okay, so scroll pa lang dito. Right, dapat nandito siya. So kapag nandito, kailangan mo lang i-select dito yung Windows Media Player, and then click mo lang dito. Okay, and then last solution na pwede natin gawin. So, dito lang sa start menu, right click, and then select mo lang dito yung run. And then dito sa box, ang kailangan mo lang gawin ay
I-enter mo lang yung command keyword na gpedit.msc and then click mo lang dito yung OK. So dito sa local group policy editor, so ang next step ay dito lang sa local computer policy and then sinik mo lang dito yung administrative templates. So kailangan mo lang mag-double click ulit. And then dito sa administrative templates and then sinik mo lang dito yung Windows component. So double click ulit. And then dito sa Windows component and then inocate lang natin yung Windows Media Player. So scroll down lang tayo. And then ito na siya. So dito sa Windows Media Players, hindi kailangan mo na mag-double click ulit. And then dito sa kanyang settings, ay kailangan mo lang i-select dito yung prevent media sharings. So kailangan mo na mag-double click yan. And then pop up itong kanyang settings properties. Alright, so ang next step na gagawin natin dito ay select mo lang dito yung disable. Ito siya. So disable, click mo tong apply and then click mo tong OK. And then next step ay close lang natin to. And then dito na si start menu and then kailangan lang mag-restart. Okay, so ganoon lang po kasimple on how to fix media streaming not working issues in Windows 11 or Windows 10. And please don't forget to like this video, subscribe to my channel for more quality content. Thank you guys and see you in my next tutorial.